7. Luke chapter number 7. Sa ating mga Bible. Luke chapter 7, 36 to 38. Let's begin reading verse 36 until verse 38. And then mag-jump tayo, verse 47 and 48. Alright. Okay, nakita na? Okay, Luke chapter 7, verses 36 to 38. After verse 38, mag-jump tayo, verse number 47 and 48. Okay, let's read all together, please. Ready, go. And one of the Pharisees desired him that he would eat with him. And he went into the Pharisee's house and sat down to meat. And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment. 47, Wherefore I say unto thee, her sins which are many are forgiven, for she loved much, but to whom a little is forgiven, the same loveth little. And he said unto her, Thy sins are forgiven. Amen. May the Lord bless the reading of His Word. Okay, let's come to the Lord in prayer. Lord, we thank you, Father, for this evening. Salamat, Lord, sa good weather since kaninang umaga until tonight. And salamat po, Lord, na hindi po nahinder ang aming pagpunta dito sa church. Salamat sa mga brethren. Ang iba, Lord, di namin nakita last Sunday. And thank you, Lord, andito po sila. And tonight, I pray, as we proceed sa aming Bible study and meditation, we pray na exhort you po ang aming puso tonight. Help us makalearn ng few Bible principle, especially from the life of this woman na binanggit po, na mention po ni Jesus Christ dito po, Lord, sa account ng Book of Luke. Help us tonight na, Lord, kaming lahat ay mag-learn. Be with us, and I pray that the Holy Spirit of God, siya pong mag-enlighten, Lord, magbigay ng knowledge and understanding sa bawat isa po sa amin. As we go on, be with us. We entrust to you, Lord, everything na ikaw po ang mag-glorify. This we pray and ask in Jesus' name. Amen and amen. Thank you so much. Our Lord's commendations. Our Lord's commendations. Mga person in the Bible na gi-commend ni Lord. Pag sinabi mong gi-commend, gi-praise, no? Gidayaw sila. Okay? Naka-receive sila ng commendation kay Lord Jesus Christ. Now, there are few Bible characters nga atin makita beginning from the book of Matthew, especially dito po sa 4 books from Matthew to book of John. And tonight, another woman naman ang naka-receive ng commendation ni Lord. And makita po natin dito in verse number 48, and he said unto her, Thy sins are forgiven thee. Okay, now ang story po natin, start verse number 36. Okay, one time, i-invite po si Jesus Christ ng isang meal. So, di natin alam, ano ba ito, kung dinner ba, breakfast ba ito, or lunch. Pero ang sabi ng Bible, may isang Pharisee na nag-invite kay Jesus Christ na kumain sa kanyang bahay o pumunta sa bahay niya upang doon po mag-meal o mag-eat, no? And one of the Pharisees desired him that he would eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to meat. So, pinabigyan ni Jesus Christ. Although ito mga Pharisee, number one ito na mga detractors or mga masabi natin nag-oppose kay Jesus Christ. Most of the time, ito sila yung against kay Jesus Christ. Pero kakaiba ang
scenario dito, merong Pharisee na nag-invite ng pagkain o dinner or whatever man ito kay Jesus Christ sa kanyang bahay. So, ang Pharisee, siyang nag-host. And thank the Lord, of course, si Jesus Christ, wala namang pinipili. Pinagbigyan niya, pumunta sa bahay ng Pharisee. Although, alam niyang mga Pharisee na, nag-kontra sa kanya, against sa kanya. Pero ito, pumunta sa Jesus Christ at pinagbigyan niya yung Pharisee, kumain siya. And, nung nandun na po si Jesus Christ, mayroong isang babae na nabalitaan niya na pumunta si Jesus Christ doon sa bahay ng Pharisee. At sabi po ng verse 37, "And behold, a woman in the city, which was a sinner, when she knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment, and stood at his feet behind him, weeping, and began to wash his feet with tears, and did wipe them with the hairs of her head, and kissed his feet, and anointed them with the ointment." So di po basta-basta ang ginawa ng babae. Extraordinary po ito. Wala pa akong nakakita sa modern times natin na ginawa ng babaeng ito. Just imagine na ang ginawa niyang pangpahid sa paa ni Jesus Christ, buhok niya. Tapos ang ginamit niyang tubig, hindi tubig kung saan, sa gripo, sa bubon, o saan kinuha, mineral, hindi. Luha niya. Imagine mo, luha. Luha ang ginamit na tubig para pangpunas sa paa ni Jesus Christ. Now, di basta-basta ito na luha. Kasi pag kunting patak lang, paano ka makalinis? So, it takes a lot of tears para makalinis ka. So, ibig sabihin, very intense ang pag-iyak niya. Kaya pag di ka umiyak, paano ka makaproduce ng luha? Tama. Kung titingnan mo ito, parang baso na siguro ito na luha. Imagine, hindi lang fit, I believe, pierce ito ng paa ni Jesus Christ, ang kanyang pinunasan. Hindi lang po ito isang paa, hindi lang po ito isang finger ng paa ni Jesus Christ. I do believe talagang dalawang paa. Imagine mo na, luha at buhok niya. Personal, madali lang po magpunas. Kung may tubig kang dala, may punas ka, towel kang dala, madali lang gawin. Anybody can perform na magpunas ng paa, tapos may towel ka, madali lang yan. Pero yung buhok gamitin, luha ang gamitin, that is something extraordinary. Amen? Ganon katindi ang ginawa nitong babae. I don't know kung mahaba bang buhok niya. Kaya ginamit niyang pangpunas. Yun ang ginamit niyang towel. Imagine mo, ang mga babae, very careful talaga yan. Ginaalagaan niyang buhok nila. Di ba? Ang iban, gahat oil pa yan. Ang iba, grabe talaga ang take care nila. Ginasyampuhan pa yan, naga-conditioner pa yan. Tapos gayon, ipunas mo lang sa paa. Hello? Nakita niyo ang grabing ginawa ng babaeng ito? Never ako nakakita, mga kapatid. Tapos, aside that, meron pa siyang daladalang alabaster box na napaka-bango. Ointment. At yun yung parang ginawa niyang lotion. Kung magpaputs pa ka, brasan yan, lihaon nila. Kung magpaputs pa kayo. Tapos lagyan nila yan ng, anong tawag niyang pangbanyos, Ma'am Joy, sa lotion na, anong tawag doon? Yung lotion sa skin ba? Conditioner? Anong tawag doon? Di ba conditioner? Moisturizer. Yun. Yun ang ginawa niyang moisturizer. Yung dala niyang box na napaka-precious. At wala pa siyang ginamitan ng iba, kundi si Jesus Christ lang. Buena mano ang paglagay niya sa paa ni Jesus Christ. Grabe, Brad. Di basta-basta itong babaeng ito. But first thing, ating i-consider, the Bible, verse number 47,
the Bible says, okay, number 1, the sinful woman when she kissed our Lord's feet. That's our title. The sinful woman when she kissed our Lord's feet. Ang babaeng makasalanan na humalik po sa paa ng ating Panginoon. There are 3 things we can learn. Number 1, the sin that enslaved her. The sin that enslaved her. Okay? Itong babaeng ito, gidescribe siya, dito po mga kapatid, verse 37, and behold a woman in the city which was a sinner. Underline the word, a sinner. Anong description ng babaeng ito? Hindi siya gidescribe na beautiful, hindi siya gidescribe na industrious, hindi siya gidescribe na businesswoman or other description. Ang description sa Bible sa kanya, a sinner. Makasalanan. At kung istadihan mo siya, itong babae pala ang background niya. So listening? Are you there? Amen? She was a prostitute. She was a prostitute. Pag sinabi nating prostitute, maruming uri ng trabaho, mababang uri ng trabaho. Pag sinabi mong prostitute, nandidiri tayo. Pag sinabing prostitute, anong sa impression natin? She's nobody. She is not entitled for respect and attention. Pag sinabi mong prostitute. In fact, sabi ng Bible, look at verse 47. Ano pang sabi ng Bible? Wherefore I say unto thee, her sins which are, underline the word, many. Pag sinabi sa Bible, many, hindi lang minimal, hindi lang siya average na sinner. Talagang buhay makasalanan. Talagang she is living in sin. Talagang normal na sa kanyang kasalanan. Kumbaga, morally speaking, wala kang makitang maganda sa kanya. Pag sinabi mong many, at sabi pa ng Bible, sinner. So, meaning, itong babae, merong something na nag-enslave sa kanya. Nagapo siya. Under siya sa kasalanan. And you know what, mga kapatid? Okay? Biblically speaking, katulad din po tayo sa babaeng ito. Before, amen? We are also sinner. Okay? And maraming mga tao din na katulad ng babaeng ito, naging enslaved. Anong enslaved? Naulipon, under bondage, nagapos ng kasalanan. Okay? Now, anong sabi po ng Bible? Okay? Psalm chapter 51, verse number 5. Spiritually speaking, anong sabi ni David? Psalm 51. Hindi tayo malayo, mga kapatid, sa babaeng ito. Verse 7, 51, verse number 5. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So dito pa lang, si David, i-acknowledge na niya na maliit pa lang siya. Even nasa binubuntis pa lang siya ng nanay niya, sabi pa niya, I was shapen in iniquity. So yung kasalanan, andun na po, nag-umpisa na. Okay? Nandun na po yung kasalanan. At nung habang binubuntis pa siya ng nanay niya, nandun na. And that is why, okay, sabi niya, verse number 7, purge me with hyssop. Ano itong hyssop? O hyssop? Ito pala ay isang European plant na meron siyang pagka-mint. Tapos itong hyssop, meron siyang aromatic leaves, pero pungent. Ano bang pungent? Spicy? Makahang? Ang karakteristik ng hyssop na tanim. Tapos ito palang hyssop, ano siya? Purifying plants. At saka bleach. Ginagamit ito ng ancient time na bleach nila. Kinukuha niya ang duga, ginadikdik nila, tapos
gina-filter, tapos yung duga niya, yun yung ginagamit nilang pang-bleach, pangtanggal ng mansa. And that is why sabi ni David, purge me with hyssop. Gikuha niya yung analogy po ng isang tanim. And also, yung hyssop, equivalent po yan sa blood ni Jesus Christ, na ma-purify lang tayo through the blood of Jesus Christ. Kaya sabi niya, Isaiah chapter 1 verse number 8, na tayo daw ay ma-cleanse, okay, sabi niya, with scarlet and white as snow. So itong babaeng ito, ating makita, na katulad tayo ng isang babae, itong babae, walang pangalan ito, sa Luke chapter 7, pero sabi ng Bible, she was a sinner. And like I said, hindi lang po siya sinner, but also ating makita, mga kapatid, great sinner. Now, I don't know tonight, maybe katulad ka rin ng babae ngayong gabi, na may something na nag-enslave sa'yo, may something na nagapos sa'yo, na hindi mo mawala-wala, hindi ka makawala. Gusto mong kumawala, pero and yet, nandun pa rin nagagapos sa'yo. Hello, amen? It could be the sin of jealousy. Baka meron pa sa atin dito na every time may something makita, nandun ang jealousy. O maybe may nagagapos sa'yo the sin of dishonesty. Na kahit po ilang bisis ka nang sinabihan, bawal yan, mali yan, itigil mo na yan, and yet, gadinay ka pa rin na meron ka ng something ginagawa. Hello, amen? Maybe meron sa atin tonight. Maybe walang ibang tao nakakaalam. Maybe hindi alam ng pastor, but alam mo mismo at Panginoon. At hindi mo pwedeng i-deny yan. And I tell you, if you are living in sin, you will never experience peace from God. Wala akong nakitang Christian kuno na tunay na nagpatuloy ng kasalanan na nagkaroon ng peace of mind. I tell you, always mag-bother yan. If there is something in your heart, in your life na tinatago mo, naging dishonest ka, despite and in spite, marami ng advices, despite and despite, marami na pong mga preaching, and yet, you continue in that sin, you will never enjoy yung Christian life mo. Until i-give up mo yan, until i-surrender mo yan, anumang bagay yan, that's the only way, and that's the only thing, moment, na magkaroon ka ng happiness in life. I do not know sa'yo kayong tonight. Ano ang ga-enslave sa'yo na kasalanan? It could be the sin of pride. Maybe may pride pa sa ating buhay na hindi tayo minsan maturuan. At hindi tayo nagpapaturo. Kasi thinking and hoping na akala natin, alam na natin. Hello, amen? And it could be the sin of laziness. Amen? Na di natin mag-give up. Well, I understand kung unsaved pa tayo, may mga ugali tayong hindi maganda. Pero take note, kung saved ka na, I believe, babaguhin ka ni Lord. Therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. Kung tamad ka nung una unsaved, dapat hindi ka na tamad ngayon na saved ka na. Amen, Christians? Alam na natin ang Bible, alam natin ang truth. Dapat meron na tayong knowledge kung ano dapat nating gawin. Mga basic na gawain. Kayo mga young people, dapat makitaan kayo sa paligid ninyo, sa tahanan ninyo, sa pamilya ninyo, number one. Ng being hard worker. Dapat ang parents ninyo din na mag-ugtas, magsigi pabangon, magsigi patawag, magsigi, always ginabigyan kayo instruction. Enough na kayo na. Damo na instruction din sa Bible na puno ng talingan ninyo. Amen? Dapat kamo, di na dapat kamo pukawon, di na dapat kamo suguon. Dapat kabalo na kamo sa pasunod. Dapat timbang na kamo sa parents ninyo. Dili kay kamo pa ang maging pabigat sa iba ninyo nga mga utod. Kamo nga mas magulang. Dapat ka ng pagtrabaho, paghugas pinggan, pagwalis, pagluto, basic na. Di na dapat pa idikta.
Diri sa church amuman. Hello, amen? Di na ta dapat magpadikta diri. Di na ta dapat magpasugo diri. Kung alam natin ang dapat natin nakita tayo mayroong dapat trabahuin din, do it. Gi-change na tayo ni Lord. I believe ang real Christian, wala na dapat real saved na tamad. Jesus Christ is our perfect example. Baka naging slave ka ngayon, mga kapatid, sa ugali. Na akala mo okay lang, pero hindi pala. Ikaw ang nakakaalam kung anong nagagapo sa iyo na kasalanan ngayon. It could be, Pastor, hindi ba ako katulad yung babae na yan? Maybe. Pero maraming kasalanan na pwede tayo maging slave. Baka na-slave ka na ng cellphone, gadget ka na. Na to the point, wala ka ng time to pray. To the point, wala ka ng time mag-meditate sa Bible. And no wonder your life is not productive anymore. Because iba na ang control sa iyo. And little by little, ginakontrol na ni Satan para tayong mga puppet. Nakita nyo yung sa Chinese nga, yung ginakontrol, na may puppet show, may kurtina, tapos may light, tapos ang mga actors doon, gagawag ng, anong tawag ba yan, meron ng pangalan yung mga characters na tapos gaway-away, gano'n, pero dalawang tao ga-control. Akala natin sila lang, pero may nag-control pala ng mga tao every time kung anong mga sequence nila. Baka natulad na tayo niyan. Hindi man tayo ma-enslave sa ating soul, ating salvation, kaya wala ng power si Satan. Pero ang ating manner of life, yung ating daily life, pwede pa mag-intervene si Satan. Kaya nga kailangan tayo ng feeling of the Spirit. Daily po yan na experience. Hindi yan one-time experience. Ang indwelling, yun ang one-time experience. Pero ang feeling, that is daily experience natin. The moment tayo isok natin, i-meditate natin ang Word of God. The sin that enslaved her. Maybe matagal itong babae na enslaved. Prior sa kay Jesus Christ, grabe yung buhay niya. Maybe nung nagdalaga na siya, nag-start na siya mag-prostitute. And we do not know kung how old na siya dito. Wala tayong idea kung anong edad na siya dito. Pero I believe, nasa full grown na ito siya. Pero di natin alam kung ilang taon pa siya nag-start sa kanyang trabaho as prostitute. And I do believe, kilala siya sa kanyang lugar. Kasi city ito eh. Nasa city. Taga-city itong babae, city girl. But the Bible says, she was a sinner. Kaya, tanungin natin ang ating sarili ngayon. Ako po ba? Nakawala na ba ako sa gapos ng kasalanan? Yes, hindi na tayo sinner harap ng Diyos. Pero, mga kapatid, ang ating daily life, hindi tayo magiging productive, hindi magiging pleasing ang ating buhay. Not until, mga kapatid, na ang ating buhay ay maging spirit-filled. Merong nagagapos sa kanya. Nag-enslave sa kanya. Many, sabi po ng verse number 47. I hope tonight, ngayong gabi, I do not know kung ano yan. It's not too late, Christians. Like this woman, number 2, okay? Kulang ating oras. Number 1 pa lang, wala na, ubos na. 30 minutes lang ako. Number 2, the faith that encouraged her. The faith that encouraged her. Praise God, may faith itong babae. Yes, na-enslaved siya for so many years. I believe hindi lang ito ilang year o years, but many years talaga ang kanyang pagiging prostitute. But praise the Lord, one day, nung narinig niya si Jesus Christ, ano ang ginawa po niya? Look at verse number 37. And behold, a woman in the city which was a sinner, when she knew, notice the word, when she knew
that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. She had a great faith. The natural tendency is to feel too bad to come to the holy, sinless Savior. But this woman believed that if she came, He would welcome, pardon, and deliver her. Hindi po ito basta-basta. Pag alam mo, Brad, hindi maganda ang trabaho mo, hesitant ka. Kasi dapat ang impression niya, ang mindset. Kung pumunta ako, kahit by desire siya pumunta kay Jesus Christ, pero ang sa isip niya man niya, at the back of her mind, sabi niya, pag pumunta ako, anong sasabihin ng mga tao? Number one niya kalaban, mga tao. Kahit ang tao, alam mo minsan ang tao, kahit di magsalita yan, tingnan ka lang. Di ba? Abot mo na. No? Walang sasabihin ng tao pag minsan tingnan ka lang. Alam mo na anong nasa isip ng tao. Kung mayroong mga marites kayo, nung una, marami din. Nung una pa, meron na. Oh. And I do believe, anong response ng mga tao? Kutyain. Oh. At ang pinaka-embarrassing moment, yung titigan ka ng mga tao, lahat, ikaw. Uy. Ano ka nakaon nga babae ni? Na nagpalapit di dire. Kilala ko di. Amo di siya dito. Ato nagligad adlaw, ibang partner niya dito. Tapos to nagligad si Mana, iba man tong lalaki upon niya. Tapos karon ari diri nantawa. Mano ni diri? Oy, babae pulit to. Way kasang prospect dire. Maybe ganun ang impresyon ng mga tao. Hesitant siya. Pwede siya lahat ibas siya. Pwede siyang paalisin. Pwede siyang lahat ng mga masasamang salita. Pwede niyang matanggap. But praise the Lord, itong babae, di siya nagpatinag sa mga negative. Gi-overcome niya yung mga possibilities na pwedeng isabi sa kanya. Are you with me? Karon gani ba, biskan maayo ginahimo mo, ginabas ka gani? How much more itong babae na trabaho niya hindi maganda? So kung in human mind, human nature, hindi siya. Sabi niya, sige na lang, gustuhin ko man sana pero wag na lang. Kasi baka masaktan lang ako, baka makarinig lang ako ng mga salita doon. Gusto ko man sana. Pero mga kapatid, praise the Lord. Itong babae, makita mo yung courage niya. Abi, wala akong pakialam. Anong sabihin nila? Wala akong pakialam kung anuhin nila ko. Wala akong pakialam kung lahat na sabihin nila. Basta ang aking intensyon, makalapit ako kay Jesus Christ. Wow. Napakaganda. At itong babaeng ito, hindi lang natabuan na talagang nandoon siya. Talagang, nung nalaman niya, talagang intentional. Talagang gihungon niya. Hindi yung by chance lang, no? Meaning, ang ating paglapit pala sa Panginoong Diyos, number one, it should be intentional. It should be. Dapat imo pagsimba, it should be intentional. Ang imo pagbasa, it should be intentional. It should be from the heart. Amen? Itong babaeng ito, mga kapatid, dami siyang pwedeng idahilan na hindi siya maglapit kay Lord. Pwede siyang dapat i-reason out na hindi siya makamit kay Jesus Christ. Pero all those things, i-disregard niya. All those things, i-overcome niya, mga kapatid. Because she knew that Jesus Christ will never, what, mga kapatid? I-ano siya ba? I-outcast ba? Anong tawag dyan? Tabogon ba? Amen? Na i-reject ba? Alam niya si Jesus Christ ay siya yung tao, mga kapatid, na pwedeng mag-welcome sa Kanya, pwedeng mag-pardon sa Kanya, at pwedeng mag-deliver sa Kanya. Yun ang nasa isip niya. Wala akong pakialam anong sabihin ng tao, basta ang akin, mamit ko lang si Jesus Christ. That is the most important thing in my life. What a courage. Amen. Ikaw ba may karakter na ganun? Na despite sa mga negative, mabatian mo sa palibot, willing mo bang ipaglaban imo Ginoo? Amen.
Amen, Christians? Kung kisa agamay lang ang mga negative, mabatian ta. Once i-entertain tayo mga negative sa labas, I tell you, hindi ka mga kapatid, mag-successful sa Christian life mo. Bakit kayo? Lagi kayong gapalda always. Bakit diri sa eskwelahan magpalda? In-STP man ta, bakit ganito? Bakit di kayo magsali sa saot-saot? Part man yan ng, ano man lang yan? Folk dance man yan? Ano man lang yan tinikling? Ano man lang yan? Tanong, kaya mo ba mag-stand para sa Panginoon? Kaya mo ba ipaglaban ang truth for the sake of Lord? O gamay lang nga istorya, negative? I tell you, ang babaeng ito may rason nga hindi siya magpalapit sa Ginoo. May valid reason siya. But thank the Lord, mga kapatid, the faith that encouraged her. Under sa number 2, mga kapatid, letter A, she knew. She knew. Nalaman niya. Nung una, wala pa mga cellphone. Pero nung nalaman niya, mga kapatid, take note, what happened? She knew that Jesus sat at meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. Nung nalaman niya, nagkaroon siya ng knowledge na si Jesus Christ darating, hindi po siya nag-hesitate. Wala na siya nagdalawang isip, wala niya mga kapatid, ang kanya, hindi lang siya pumunta kay Jesus Christ. Okay, not only that, mga kapatid, but also she brought. Anong gidala niya? Verse 37, she brought an alabaster box. Like I said, itong alabaster box, ano ito Aside dyan na very expensive yung ointment, ito palang alabaster box, meron yung mga carvings. Kung mo sa oriental culture nila, parang lagayan nila ng perfume o ointment, Brad. Ano siya ba? Parang kung sa atin ngayon customize, may naka-engrave na mga ganun. Ang box pa lang itself, mahal na. Ang box pa lang itself, Brad, very precious na. Hindi pa kasama yung ointment sa loob. And I'm pretty sure, mga kapatid, like I said kanina, wala pa siyang ibang tao na binigyan ng ganito, kundi si Jesus Christ pa lang. After niya nalaman na coming si Jesus Christ, hindi lang presensya niya ang nagdala sa kanya, hindi lang presensya ang gidala niya, kundi he brings something. She brought something, mga kapatid, para sa ating Panginoong Diyos. And take note, hindi po ordinary ang kanyang dala. Pag-aralan mo yung alabaster box of ointment, Brad, sabi ng Bible, ang isa ka box, Brad, equivalent sa isa ka 1 year na salary. 1 year salary, ang equivalent sa alabaster box na ointment. Kung sa atin ngayon, Brad, ang monthly mo, average lang 8,000. 8 times 1 year. Ilan yun, Joy? 8 times 12. Ilan, Brad? 96,000. Imagine. Pwede niyang gamitin yun sa pamilya niya. Pwede niyang gamitin sa personal niya. And maybe, for a long time, mga kapatid, giingatan niya yon, gitiguman niya, giano niya yung kanyang alabaster box. Talagang precious para sa kanya. Pero nung nalaman niya si Jesus Christ coming, hindi siya nag-hesitate, ibigay, gamitin para kay Jesus. Amen. Not only she knew, but also she brought. Verse 37 tells us that she brought to her Lord an alabaster box of ointment, which was the token of the love she was to pour out before Him. Yun yung token of love niya. Expression of her love to the Lord Jesus Christ. Hindi lang po simple, mga kapatid, na, Lord, I love you, but yung body language niya, yung gesture niya, na nagdala pa lang, wala pa niya gipahid, wala pa niya gi-apply, yung pagdala pa lang, malaking bagay na.
Why? Because that was a token of love. Ngayong gabi, ano ang token of love mo sa Ginoo? Ano kayang makonsider ni Lord na token? Ano kaya yung alabaster box sa buhay mo na pwede mong ibigay kay Lord? Kung tanungin ka ngayon, do you have something na ma-offer sa akin? Isa-isahin tayo ni Lord, if ever lang. Ano yung alabaster box mo na pwede mong i-offer kay Lord? As your token of love. Meron ka kayang ma-recall? Meron ka kayang masabi? Hello, amen? And no wonder, sabi ng Bible, verse 47, thy sins, ito ang napaka magandang phrase. Verse 47, 48, thy sins hath what? Hath forgiven. Amen. Hindi siya nag-beg, Lord, forgive me. Lord, sorry. Pero sabi ng Bible, pinatawad siya dahil sa kanyang ginawa. We don't have much time, no? Mga kapatid, how I wish na, pero ating oras kulang na. Let's continue this next meeting. Amen? Oo. Ayaw, pan-pray na, meron tayo. I-meditate lang natin yung mga story sa Bible, mga kapatid. Basahin mo lang, mabless ka na. Basahin mo lang. Kahit wala pang preaching, ikaw na lang mag-meditate, makita mo na. Ganyan ang power po ng Bible. Ganyan ka-powerful, mga kapatid. I hope tonight, as introduction, meron tayong na-learn. Amen? Ang ating oras kulang, mga kapatid. Okay? Shall we come to the Lord in prayer? Let's stand. Father God in heaven, how I wish I could stretch the time, but Lord, because of time constraint, Panginoong Diyos. Thank you so much, Father, for the illustration sa life ng babaeng ito. Although di namin, she was